Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Eto na naman nga tayo sa panibagong pa-fake news na naman na niluluto ho nila. Pero bago lahat yan, magkwento muna ako. Kaya na ba unahin ko? Magkukwento muna ako or i-rectaw na yung topic? Hindi kita naabutan sumayaw, Boss Jay. Ay, hindi ulitin mo na lang. Nahingal na ako sumayaw. Ito naman itong mga to. Di na pahirapan. Hirap na nga ako eh. Napahirapan niyo pa ako lalo. Salbabida nakita ko. Ay, buisit. Bastos ang bunga nga. Oo, eto na nga, no. May isa na naman. May niluluto na naman po na kwento at panibagong issue na naman po. Yung mga tansu vlogger. Kasi nga, hindi ho nila kayang ipaliwanag kung paano nga ba kung paano nga po ba na nahuli yung 13 billion na ipinagbabawal na pulburon nung kailan ba? Kahapon, no? So hindi nila ma-explain dahil hindi nga kaya ng kanilang brain. Rhyme yun na. Hindi nila ma-explain dahil hindi kaya ng kanilang brain. So etong mga gago gumawa ng issue. Na kesyo daw, ang ulo daw niyan ay mga Duterte. Kasi daw, first time in history daw na bakit daw nakapasok yung mga ganyang kalalaking droga dito. Siyempre, idinikit na naman yung West Philippine Sea. Dinaan daw yan sa West Philippine Sea. Grabe, sabi ko, grabe na talaga kayo. Saludo na kami sa inyo. Grabe, sobra. Para lang mapagtakpan nyo yung inyong amo, no? Para mapagtakpan nyo yung amo nyo, yung Duterte yung tinitira nyo. Puta na, i-explain nyo lang yun kung paano nangyari yun eh. Diba, napakadali. Tapos sasabihin nyo galing sa idinaan sa West Philippine Sea kasi nga hawak ni Duterte ang galing daw China yan. Yung ginagawa nyo yan, baka pag napanood ng China yan, lalo yung, sa bagay, yung Pangulo nyo nga, tinitrigger nga yung China para para tawag dito, para magkagulo eh. Diba? Alam nyo kapag napanood ng taga-China yung mga vlog nyong ganyan, yari kayo dyan. Pinagbibintangan nyo sila na galing sa kanila yung droga na yan, tapos dinaan sa West Philippine Sea. Tsaka ito, paano idadaan doon? Anong ginagawa ng Coast Guard doon? Anong ginagawa ni Jarila ba yun? Jarila? Muntik na mag-gurilya. Muntik na mag-gurilya no? Sorry. Anong ginagawa nun dun? Kung makakapasok yung mga droga na yun, kung doon yun, kung doon yan na dadaan sa West Philippine Sea. Nag-iisip ba kayo? Nag-iisip pa ba kayo? Anak ng tsucha, wala kayong mai-rebat sa mga katanungan namin ng mga Duterte vlogger. Tapos pati yung mga Duterte isasali nyo para mabaling na naman sa kanila yung issue. Ang hirap sa inyo, alam nyo, sa totoo lang yung ginagawa nyo, hindi nyo, ang akala nyong impact ay mapupunta sa Duterte, hindi. Akala nyo sa Duterte napupunta yung kasiraan, hindi. Sa sinusuportahan nyo, mga tanga. Kaya nababawasan yung tiwala ng tao sa inyong presidente kasi nga sa kagagawan yung mga tansu vlogger. Akala nyo akala nyo sa Duterte ang bagsak ng kahihiyan niyan? Hindi, sa inyo, sa Pangulo nyo. Akala nyo ba yung ginagawa nyong issue maniniwala pa yung mga tao dyan? Akala nyo ba mapapaniwala nyo pa ba yan sila sa mga ganyang kwento nyo? Ay ultimo nga yung balita, hindi nga sila naniniwala paano napunta yun. Kahit nga kami, nagulat kami, akalain mo yun. Noong panahon ni Tatay Digong, sila ang naghahanap sa droga para mahuli, para
para mabawasan dito sa Pilipinas. Pero first time in history sa buong mundo na yung droga yung lumalapit sa mga pulis. Sorry. Oo. Diba? Totoo naman eh. Biruin mo, nag-parking dun sa checkpoint. Saan kakita nun? Magpa-parking dun sa checkpoint. Tapos ang idadahilan nyo, ang ulo ng droga na yan ay mga Duterte. Tingnan nyo, sandamakmak na mga bobo kayo. Hindi ba kayo nag-iisip na? Hindi ba kayo nag-iisip? O baka wala lang talaga kayong isip. Alalahanin nyo pinagtatawanan tayo ng buong mundo ngayon. Dahil Book of Record po yan. Guinness Book of Record po yan na ang droga ang lumapit sa mga pulis. Totoo naman. Diba? Saka nakita. Alam mo naman, may checkpoint doon, dadaretso ka pa. Siyempre, bago ka mag ng droga, may mga lookout ka dyan, may mga backup, makikita mo yung checkpoint. Biruin mo 14 billion, tapos wala kang pang bayad sa mga lookout. Diba? Isang malaking kalokohan. 14 billion na halaga ng ipinagbabawal na pulburon, tapos wala kang pang bayad sa lookout, kalokohan yun. Di sana may lookout muna doon na, ganito. Roger. Tayo naman, hindi ako si Roger, si Eddie to. Roger, dito, may checkpoint dito sa kilid ng ano. Pabalik tayo, kabilang road. Di ba? Puta na, 13 billion, bawasan mo ng 100 million yung pangbayad sa mga lookout, sa backup. Napakalaking bagay na nun. Kami pa gagawin yung tanga, tas gagawan nyo ng issue ang mga Duterte ngayon? Raulo tong mga hype na to. Duterte daw ang pinunos, nagsalita na daw yung driver. At eto speaking of driver, ang driver pala ay isang army daw. Napapanood nyo ba sa mga video ng mga DDS vlogger? Sa mga army daw yung army daw pala yung driver na yun. Eto pa nga masama nito, no. Baka rin ha. Ito disclaimer baka sakali pero wag naman sana mangyari. Ang masama nito, yung driver dahil nag-iisa lang yun 'di ba? No choice siya kahit anong ipagawa sa kanya. Mamaya nito, no, US ex-military 'di ba? Ang masama ho nito, yung driver ituro niya ang mga Duterte. Ayun ang naiisip ko rito alam nyo naman ako, pamangkin, apo na ako ni Einstein Malawak yung ko Tatlo kasi utak ko malaki yung ulo ko Ang masama ko nito, ganun yung mangyari. Kasi napanaginipan ko yung kagabi. Huwag naman sana hong mangyari, hindi natin hinihiling no? Kasi alam naman na natin kung gaano kadumi maglaro ang mga kalaban or mga anti-Duterte, tandaan nyo yan. Kaya posibleng mangyari yan. Kaya sana naman, ngayon pa lang nakikita ko pa lang sa mga vlogger. Sabi ba naman nung isa yung malaki rin yung uso. Sabi hindi kaya pala, sabi niya. Kaya pala halos sobrang dami ng shabu na yan. Hindi kaya ayan yung mga iniipon ni Duterte nung panahon niya tapos ngayon lang inilabas para hindi mahalata. Tapos idadaan niyan sa West Philippine Sea. Hindi pala, mali. Doon nanggaling yan sa West Philippine Sea, doon idinaan yan. Kasi isipin mo, hawak natin ng bakit hindi natin nalalaman kung saan nanggaling yan? Kasi sabi ni paring Bongbong, no, dahil sabi ni Presidente Bongbong, ang mahal kong presidente, sabi nung vlogger nung tansa, ay sip-sip Pwede naman President BBM, PBBM, may may mahal pa No, may mahal pang halatang sip-sip Gawa ng sabi ng mahal kong presidente. Sabi niya, hindi ito galing dito sa Pilipinas, hindi ito niluto sa Pinas, kundi sa ibang bansa. Kaya nga sabi ko, nagkaisip ako,
Eh alam naman na namin yung strategy ng mga tansu vlogger. Kapag gumawa ng issue yan, galing sa taas yan, malamang. So ngayon, napaisip po ako na baka, naku po, ano na natin, harangan or unahan na natin agad. Mahirap na. Na baka biglang magsalita yung driver na sabihin na Duterte ang nagutos sa kanya. Kasi kinabahan na agad ako, sabi ko buta na parang may ibang ano to ha. Parang may kakaibang nararamdaman ako sa mga kinikilos ng mga tansu vlogger ha. Tapos tawang-tawa pa ako dun oh. Sabi ano? Ha, Duterte, tinalo ka na ni Paring Bong. Tinalo ka na ni Paring Bong oh. Ikaw ang dami mong pinapatay. Hindi, talagang ito ipapamukha nila talaga to. Alam naman natin, doon nga lang sa interview ni Paring Bongbong 'di ba? Pinitik niya ng konti ang mga Duterte doon. 'Di ba? Sinabi niya na hindi na kailangan pumatay para makakuha or mapa-stop ang mapa-stop ang tawag dito, mapa-stop ang droga dito sa Pilipinas. So ngayon, ginagawa ng mga Tansu Duterte, Tansu vlogger, Tansu Dugyot vlogger, na sinasabi nila na yun nga, wala nga daw namamatay pero ganyan daw laki agad yung nakulimbat na droga. Samantalang daw sa Duterte, puro lang daw barya-barya. At ang dami pa daw namamatay. Sabi ko, ganito, ang pinapa-explain namin sa inyo paano nangyari yan. Kasi isipin nyo pong maigi mga ka-DDS sa laki ng halaga ng droga na yun, wala man lang silang inupahan na mag-lookout dun sa taas. Wala man lang silang inupahan na maging backup sa likod. Tapos eto pa okay, ang ikakagulat nyo, no? Bakit dumidilim ang cellphone ko? Ito pa ikakagulat nyo dyan, mga kaibigan. No? Alam nyo kung bakit. Ex-military po yung driver. Na alam niya naman yung mga karakas ng mga kapulisan natin dito sa Pilipinas. Posible naman po na hindi niya po matunugan na may mga checkpoint doon nang nasa malayo pa siya. Ito pa pinakaano doon. Nalaman ko sa mga kaibigan ko at nagtanong-tanong din po ako at nag-research din ako kung sino mas mabigat sa bigas at sa pulburon. Putay na, mas mabigat pala ang pulburon, guys. Sobrang bigat ng pulburon. Ngayon, kung isipin nyo, kung sa 92 sak yun na yung pulburon na yun, sobrang bigat nun. Tapos ikakarga mo sa isang pang pasaherong van. Hindi na halos naka-under yun. O halimbawa, eto may lookout, may backup. Paano makaka-andar na mabilis? Paano makakatakas sa enkwentro yung mga ganong mga ban? Sige nga. Sipin nyo mabuti. Paano makaka-layas yun agad ng mabilisan kung may enkwentro sila? Ex-military, tas 6A lang ang bayad sa kanya. Pumayag. Buisit. Panganip na yan. Tapos yun nga, napanood ko sa mga vlogger ng Tanso na kabahan na daw ang mga Duterte at ang mga Tanso, anong tawag nila sa amin? Mga ano yun? Mga DD shit. Mga DD shit vlogger daw, kabahan na daw kami. Kabahan na rin daw si Duterte. Kasi may nababalitaan daw sila na na yung driver daw ay parang dating tauhan ni Duterte. Sino nagsabi nito? Yung parang bakla-bakla, yung binabanatan minsan ni Banat Bay. Nakalimutan ko pangalan no, hype na yun. Oo, yung bakla-bakla. Hindi ako naman kasi kahit papaano nanonood ako sa kanila kasi nga magaling sila mang brainwash ng tao eh. Ano pang silbi ko dito bilang Duterte defender kung naayaan ko sila sa mga katarantaduhan nila? No? Si bakla, sino yun? Hindi si Kalbo, yung medyo maputi.
Yung puro pa nga. Yung puro pa nga. Basta yun, hindi ko na i-mention yung pangalan. Basta minsan pinipitik-pitik ni ni Banat ba yun? Natip kayo. Alam nyo, ganito kasi dapat ang ginawa nyo. Unang-una, yun nga lang, kaso kahit anong gawin nyo kasi pagtatakip dun sa issue na yan, hindi nyo pa rin yan, hindi nyo pa rin kayang lusutan. Ayun, yung sinabi ni Jing Panganiban, yun siya yun. Hindi nyo kasi kayang palusutan kasi nga obvious naman kahit naman sino ang magsalita. Kahit naman sino ang magsalita sa inyo, obvious naman yung nangyari na yun. Pero kino-congrats namin si Paring Bong dahil napakagandang action movie po yung napanood namin. Ay, sorry. Akala ko movie. Sorry, akala ko movie eh. Ang ganda kasi nung ganap ni Abalos tsaka ni talagang alam mo with talagang galing sa puso yung mga binitawang mga linya. Akala ko kasi movie. Sorry, pala yung balita pala yun. Akala ko kasi movie, hindi pala movie yun. Oo, akala ko si movie. So yun na nga at ayun nga, ako po'y may panaginip. Alam nyo, sa panaginip ko, ito yung pinakamalaking kakaharapin ni Paring Bong na magkakaproblema siya ng napakalaki dito sa issue na to. Totoo po yan. Pero panaginip ko lang ha. Panaginip lang to, disclaimer. Walang katotohanan, panaginip lang. Alam niyo kung bakit? Bakit magkakaproblema siya ng gusto dito? Siyempre, iimbestigahan to. Hindi tatagal na may lalabas na may isang tao na mag-iimbestiga dito sa issue na to. Dahil hindi to basta-basta, no? Napakalaking po ito. Ito yung sinasabi nga nila, 'di ba? Kasaysayan ng Pilipinas. Ito yung pinakamalaking nahuli nila na pulburon. Kaya darating ang araw na sobrang mamumroblema si Paring Bong dito. No? Kasi ito iimbestigahan to. May alam nyo, kahit na magkakampi-kampi ngayon ng gobyerno, may isa pa rin at isang lilitaw dyan. May isa pa rin lilitaw dyan na tataliwas sa yung liliko ng landas sa kanila. At yan ang pupuntiryahin na yan. Ito pa po pinagtataka ko. Sabi nila, hindi pa daw nila alam kung saan nanggaling yung pulburon na yon. Ang tanong naman po dyan, ang Batangas po, isa na rin po yan sa mga upgraded na mga lugar dito sa Pilipinas. Unang-una, kung maghahanap po kayo at mag-iimbestiga po kayo kung saan galing yung kargamentos na po yun or yung pulburon na yun, bakit ayaw niyong tignan sa CCTV? Hindi po basta-basta ang Batangas alalahanin nyo. Ultimo pong mga poste, mga iskinita dyan, may mga CCTV na rin po dyan. Posible naman po na walang CCTV ang mga yan. So doon, i-monitor nyo. Tuturuan ko na kayo kasi baka nahihirapan na kayo eh. Pwede naman na sa CCTV yun. Bakit kailangan pang magtanong-tanong na imbestigahan po namin kung saan galing ang kargamentos na ito. The shipment is diba? Pwede naman CCTV sa Batangas di doon nyo tignan. Yan ang aabangan natin. Mga kabiyaya, mga ka-DDS. Yan ang aabangan natin kung saan ba talaga nanggaling yung pulburon na yan. Kasi doon natin masisilip talaga eh. Oo, doon natin makikita yan. Di kahit naman di sino eh. Alam nyo kahit sinong, siguro excuse me kahit sinong mga investigador about sa droga-droga na yan,
mapapansin at mapapansin nila na may ano talaga eh. Kung sa pagpatay may foul play talagang nangyari. May ano talaga eh, may mali eh. Ni-research ko kasi, sabi ko, di ba kahapon nagtatanong ako sa inyo, sino ba mas mabigat? Ano bang mas mabigat? Bigas or yung pulburon? Sinearch ko, mas mabigat pala ang pulburon. So sa 92 sack na pulburon, tapos kinarga lang sa isang van, sa isang pangpasaherong van. Pangpasaherong, pang family ano lang yan eh. Hindi naman sobrang malakas yan sa kargahan, yung mga ganung ano, yung mga ganung tawag dito, yung mga ganung sasakyan. Isa pang pinagtataka ko kadalasan nung sa mga checkpoint, hindi po hinaharang ang mga four wheels. Puro po mga motor lang. Kadalasan ha. Ewan ko na lang kung may ano, kung may tawag dito, kung may tawag siguro ang may tawag naman no. May tawag yun or may timbre na may ganito ganyan. Ngayon, kung may timbre may ganito ganyan, tapos isa lang yung driver. So sa madaling salita, parang ang ginawa nga lang, talagang scripted nga. Diba? Kung halimbawa tinimbre, kasi nandito nga yung ano, yung interview dun sa ano, andito yung interview dun sa driver. Ito bagong interview to, asan na yun? Wait lang ha, bagong interview ito ata. Ito yung bagong interview dun sa driver oh. Ito yung bagong interview. So dito pakinggan natin yung sasabihin niya rito, no? Pakinggan natin yung sasabihin niya rito kung sino ba yung nagutos sa kanya kasi in-interview siya ng ABS-CBN eh. So ito, panoorin natin. April 15, 2024 nang tumambad sa mga pulis ang sako-sako ng hinihinalang shabu na inilagay sa mga plastic container. Matapos na tumaan at maharang nila sa checkpoint, ang van na ito sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Ang mga berdeng sako may nakasulat pa na Mamaya ko na kayo shoutout pag patapos na yung live natin ha. Nang pahintuin sa checkpoint ng van, hindi mapakali ang driver nito. Tapos nag-research, wait lang, maputol ko pa lang kayo. Wait lang. Nag-research po ako sa Google yung mga dati pong nahuling mga droga dito sa Pilipinas, yung mga hindi biro, yung mga bulto-bulto. May isa po akong picture. Ito po, may isa akong picture. Ito ba 'yun? Ay hindi. May ano po ako. Wait lang tingnan natin baka buldyong lumabas. May na-research po ako na halos tugma po eh. Oo, halos tugma po yung picture diyan sa nahuli ngayon. Ito po ay 2021. Hindi ko naman po sinasabi na fake po yun, pero halos tugma po kasi yung mga lagayan. Yan po yung nasa likod, tignan nyo ito tugman-tugma po dun sa lagayan. Hindi kasi ma-zoom ng gusto. Hindi ko ma-zoom ng gusto. Wait lang, i-save nga natin. Nasa-save ba to? Ayaw ma-save guys. Yung mga lagayan po, kasi may mga lagayan yung ano ngayon eh. May mga lagayan po yung ano ngayon. So nagtataka po ako dyan, bakit halos parehas po? What the meaning of the shit? Yun yung sabi ko, bakit parehas to? Ito po, yung ano na to is 2021. No, tingnan natin ito sa Facebook. Ngayon po tayo sa Facebook. Ito. October 16, 2021, 11:55 PM. May oras pa yan Humigit kumulang 240 kilos na shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos ang nasamsam ng Philippine Drug Enforcer Agency mula ng dalawang agency mula sa dalawang drug suspect na sa Dasmariñas, Cavite nitong Sabado hapon. So ayan po so nung Sabado hapon, tapos nagtaka po ako, sabi ko halos bakit yung mga lagayan
ay pare-pares. Nagkakatugma rin po ba talaga yan? Hindi, tanong ko lang naman. Kasi nagtataka ako eh. Sabi ko, bakit gano'n? Parang tugmang-tugma yan, oh. Tugmang-tugma yung lagayan dun sa nahuli ng yung bagong nahuli tsaka dito sa 2021 na to. O ayun, sinabi ko lang sa inyo, no, mabalik na tayo dito sa interview dun sa driver. At walang maipakitang lisensya Ayan, no. ng busisiyan. Ayan, tingnan niyo, parehas ng lagayan. Dito na nakita ang mga hinihinalang illegal na droga. What's the meaning of Higit this? kumulang 2 tonelada ng hinihinalang illegal na droga. Layo natin, baka makaka-copyright tayo. Ayon sa driver, Uy, magti 3K viewers na tayo, oh. Palike. Ito na. dahil ongoing pa ang follow operation. First, it was people dapat din. Okay. Then when I got there, nasakay din kami. And then, pero sakay muna natin to. And I realized, where are you guys gonna sit? Let's get sunod na lang daw kami. Inglesero, ah. Ano daw, ulitin natin. Ibig sabihin, pinasakay lang daw siya, tapos, kalimutan. Hindi na sinabi ng BING dahil ongoing pa ang follow operation. First, it was people dapat din. Okay. Then when I got there, nasakay din kami. And then, pero sakay muna natin to. And I realized, where are you guys gonna sit? Let's get sunod na lang daw kami. Ito'y tinatawag So ibig sabihin, ang sinabi daw sa kanya ay bali marami sila. So may backup, ganon. Tol, magandang gabi. Pengi ako niyang video. Sige, pasa ko sa'yo. So ibig sabihin, may mga kasamahan siya na sinasabi nga din niya dito na susunod sa kanya. Tapos, ba't biglang nawala? So tama nga yung sinabi ko kahapon na maaaring itong driver ay hindi niya talaga din alam itong transaction na to or yung mga laman ng tawag dito ng dinadala niya or yung daladala niya. No? Tapos sinasabihan siya nung mga kasama niya na susundan na lang daw siya. Tapos bakit isa lang ang nahuli? Ibig sabihin, malamang sa malamang, pwedeng mangyari na yung mga kasamahan niya ay talagang nilaglag siya at talagang siya yung ginawang pain sa mga pulis. So ibig sabihin, sa madaling salita, nakatimbre na nga to na ganito, yung mismong kasamahan niya na mga drug lord or sino man yun, ay siya yung sila yung nanglaglag dito sa taong to. Naku po, mahirap to. So ibig sabihin, lumalabas ho dito na scripted talaga. Parang ganun ba? Ulitin ko nga, baka magkakamali ako ng Na yun. Ayon sa driver, hindi niya alam na illegal na droga na pala ang karga niya. Tapos kamukha pa ni Boss Dada. Sinabi ng BING dahil ongoing pa ang follow Laki ng katawan, oh. First, it was people dapat din. Okay. Then when I got there, nasakay din kami. And then, pero sakay muna natin to. And I realized, where are you guys gonna sit? Let's get sunod na lang daw kami. ito'y tinatawag Diba? May mga kasamaan nga. Susunod na nga lang daw sila. Kaso ang nangyari, yun na nga. Pumunta na sinet up to. Malamang sa malamang. Kawawa. Hindi kasi ito kung ito ay matagal nang gawain niya to, hindi yan na tawag dito, hindi yan dadaan sa checkpoint. Hindi ito dadaan sa checkpoint. Isipin nyo maigi yun, mga ka-DDS. Hindi yan dadaan sa checkpoint kung matagal niya nang ginagawa to. First time, eto nga totoo naman yung sinabi nila Abalos dito. First time in history sa Pilipinas na napakalaking nahuli nila na droga na yan. Pero first time din sa Pilipinas at baka nga sa buong mundo na ganitong klaseng paghuli ang nangyari. checkpoint. At ito'y more or less nakakahalagang mga 30 Huwag na natin panoorin yung Huwag na natin panoorin. Wait lang, ito pala yung about dun sa driver. Yung sa driver, ito yung sa driver,
ito yung pinakakwento ng driver. Nasaan na yun? Ito yung pinakakwento po ng driver. Oh. Panoorin po natin. Oh, ito ha. Yung kwento po nung driver kung sino nga ba talaga tong driver na to. So ito panoorin natin. Nangunahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang ginawang inspeksyon sa Alitagtag, Batangas ng pinakamalaking drug haul sa kasaysayan. Boss J, English speaking ang driver. Kaya nga eh. No, English speaking, no? Tapos, ex-military pa. So, ibig sabihin, para sa akin, ito para sa akin, sa pananalita ng driver, parang hindi ko na para pasukin yung pagbebenta ng droga kung mapera naman na ako. Diba? Halos 2 toneladang shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Sinabi ng Pangulo na Counter-attack. iniimbestigahan na ang Sabi. pinagmulan ng droga. Counter-attack Kaya nila yan pinayuhan sa niya ang bangag pulis na para huwag muna malinis magsalita ang issue. ukol sa nasabat na Pwede. droga. Subalit, nakabuyang niyang nga ang van na ginamit sa pag-transport ng epektos kasama ang plate number kaya naman booking kung sino ang driver. At napaka-horrified kapag nalaman ninyo kung sino ang Ayan o, nasabing pakinggan nyo to, panoorin nyo to. Hindi na po ito nakaligtas sa pag-iimbestiga ng Foreign and Public Relation expert na si Sasasud. Umano ang totoong katauhan ng Ayan. driver ay naisiwalat. Guys, Ito i-share nga nyo daw tong ay si video na to Alan para Michael mapanood Zarate, nila lahat. ang driver ng van. Yan o. Nag-background check si SAS. At si Ahalan ay isa umanong US Army Health Fitness Liaison Certified Fitness Instructor. Yes, siya nga ang taong nadakip, isang sundalo ng US Army turned CrossFit trainer. Isang sundalo ng US Army? Utik. US Army. So, ibig sabihin, kung sakaling totoo nga, na talagang kasama siya rito, or involved, kasama siya rito sa droga na to. So, ibig sabihin, hindi ito galing sa China. Na sinasabi ng mga tanso vlogger. So, ibig sabihin, malakas ang kapit nito sa US or sa ibig sabihin, sa US manggagaling to, ganun ba? Alam nga naman na retired US military ka tapos sa China ka makikipag-transaction para makapagpasok ka ng droga dito sa Pilipinas. Naku po. Sa EDCA. Yan pa isa. Naku po. Bago ang pangyayari na ikanta naman ng mga Facebook friends nitong si Ahala na umano'y nag-deactivate din siya ng kanyang mga social media account ilang araw bago siya nasakutin ng mga pulis bitbit ang 2 tonelada ng drugs. Ayon pa nga sa komento ni Sasasut ay, how exactly an ex-US Army turned CrossFit trainer became the driver of a van containing 13 billion pesos worth of shabu. Just in March 2024, the driver of the Shabu van Batangas Churva has even been interviewed by Si Randall, shoutout. Spot.ph Mamaya ko na kayo regarding shoutout, CrossFit. What exactly happened that an ex-US Army soldier turned CrossFit trainer, known in Conyo's circle, suddenly decided siya, to oh. drive a van with just a 6,000 Yan siya, guys, pesos payment? Ayon pa sa kanya ay, yung naka-glasses ang driver ng van ng Yan, shop. Ito ang mga clients niya sa CrossFit business niya. Kilala niyo itong mga ito. Something does not add up. The Businessman. Oo. Tanginang yan. Sana may talaga rito, may maling nangyayari dito. of the 13 billion Shabu driver. This is Ahalan Michael Manas Zarate. He is the driver of the 13 billion pesos Shabu stock in his van caught in a police checkpoint in Batangas. Ahalan claimed in his interview that he had his van rented out for 6,000 pesos. Does he look like someone who needs 6,000 pesos? No. No, especially if you will know his background. Filipino-American who served in the US Army. A famous CrossFit trainer who was recently interviewed by Spot.ph. He had PBA players and celebrities as clients. Big time. His Big time na pala to, guys, nung driver ng driver nung van na yun. Tsaka sikat. Oo. Naku po. Only in the Philippines talaga.
Only in the Philippines. Ha? Only in the Philippines to. Walang makakatalong bansa sa movie na to. Ang napakaganda ng pagkakagawa. Ay, movie ba to? Ay, balita pala. Sorry. Akala ko kasi, action movie to. Alam niyo, sa pelikula ko lang kasi napapanood yung mga ganyan eh. Hindi ko akalain na pati rin pala sa totoong buhay may ganito eh. Matahalan Michael 360 has a picture of the DTI registration of his CrossFit gym, St. Athletic Limitation Center, SEAL, in Marikina. And he has a food business called Chunky's Chilies. And based on the Instagram of Chunky's Chilies, at Chunky's Chilies, he even had Cesar Montano trying it out the product. And it seems that it is in his own house, as well as band members of Mayonnaise, even Nadia Montenegro. What exactly led to this guy to agree to rent out his nasikat van pala for to, mayaman 6,000 na to, pesos guys. and drive the van full of 13 billion pesos shabu himself? Baka nga baka nangyari dito mga ka-DDS, ito ayon lang sa natin to, no? Sa sarili nating opinion, no? Baka nga totoo yung sinasabi niya na hindi niya alam yung mga kinarga, tapos pinauna lang daw siya. Baka nga mamaya dahil sikat nga to at hindi mga basta-basta yung mga client nito, mahirap na magsalita. Baka magurgur tayo eh. Baka magurgur tayo eh. There is something fishy here. A show. Fishy talaga. Where conscience shine meets life. Ganito maagang na-expose ang katauhan ng driver ng van na kung iisipin din na niya dapat kakagatin ang pagde-deliver ng materyales dahil maganda naman ang kita sa kanyang mga negosyo. Oh, di ba? Hindi niya naiisipin na magkarga ng ganung kontraband, mga kung ano-ano yun dyan sa kanyang van. Kasi nga una-una mayaman ka na, sikat pa siya. Diba? Tapos hindi basta-basta yung mga empleyado niya, mga basketball player, mga artista. Ano nga siya, parang parang si Boss Dada na ewan ko lang kung nagtuturo ng pangpa-sexy si Boss Dada sa gym ha. Kaya nga kung iisipin mo, hindi niya na kailangan to. Oo, kaya nga ang nangyari nga talaga rito, merong isa pa. Yun ang dapat natin malaman kung sino yung nag-utos sa kanya. Malamang sa malamang, baka mamaya sikat na tao to. Tapos Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer. Napakinggan niyo si Mr. Real Talk. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Hindi kaya ito yung karugtong ng Rewind? Baka DDS, hindi kaya ito yung karugtong ng Rewind? Dingdong Dantes at Marian Rivera. Walay nyo lang naman, tulungan kayo ito siya. Parang movie kasi. Katugtong ng Rewind no? Pakinggan natin. Isipin nyo mabuti mga lords. Pakinggan nyo. Nasibat daw, nahuli daw nila yung 13 billion worth of shabu sa loob ng van. Oh. Imagine mo sa loob ng van. Kung ikaw ang may-ari ng 13 Patricia, billion, do you think ibabiyahe mo yun at ilalagay mo lang yun sa loob ng van? Yun! Yun na nga. Ang dali naman ito halata. Diba yung ibang mga sabon nilalagay pa nga nila sa loob ng teddy bear, diba? Totoo yan. Yung ibang mga shabu, inilalagay sa loob ng teddy bear. Meron pa nga, diba? Sa loob ng ari ng babae. Totoo yan. Yung iba, natandaan nyo yung dati, yung nilulunok, yung parang ganito kalalaki na parang mga langgunisa. Sino nakapanood nun? Hindi ko lang alam hindi ko sure kung sa Pilipinas o sa ibang bansa yun
Oo, basta napanood ko yun, bata pa ako. Nilulunok nila. Nilulunok nila yung mga ganito kalalaking nirepack na shabu. Oo. Ano no? Capsule yun. Hindi. Ano yun? Naka-plastic lang siya. Oo. Tapos, Pakistan yan, nak. Hindi, meron din dito pa sa Pilipinas. Sa panood ko yun. Ganito kakahaba o nilulunok nila. Tapos pagdating ng tsaka sila dudumi. Oo. Alam ko hindi lang sa Pakistan yun, nangyari din dito sa Pilipinas yun. Tapos tama nga naman yung sinabi ni Mr. Real Talk dito, isipin nyo ganyan kalaki ng ipinagbabawal na droga. Ibubuyang-yang mo lang sa ban. Kalokohan, di ba? Oo, Pilipino yon sa GMA, 'di ba? Sabi ko sa inyo, nabalita yun dati sa GMA sige nga, tignan nyo nga yun kung saan nila tinago yung droga sa loob ng katawan. Ha? Na-hospital pa nga yung babae doon, tandaan nyo? Na-hospital yung babae doon kasi pumutok yung isang piraso nung droga sa tiyan niya. Sumabog doon sa loob kaya sobrang sakit. Na-hospital siya. Pagka-hospital, doon nalaman ng mga kapulisan na droga pala yung nasa loob ng tiyan niya. Tapos eto, nakabuyang-yang lang. Isipin nyo maigi yun. Huwag kayong maging... Eto buksan yung kaisipan nyo Lawakan nyo yung imahinasyon. Kahit yun na lang, kahit yung imahinasyon na lang. Mga para hindi mahalata. Pero ito, sobrang halata. O, diretso sa plastic. Kaya nga Talaga ba? Talaga ba? Imaginin mo, kung ikaw may-ari ng shabu, 10 billion worth of shabu, ibabiyahe mo, ilalagay mo lang sa loob ng van. Tatawa din siya. Ay, nako! Ewan ko, kayo na humusga mga lods, pero sa totoo lang, nakakatawa. Kasi di ba, yung iba nga, nababalitaan natin kung saan-saan nilalagay ang shabu para lang hindi mahalata. Set up to. Halatang-halata no? Ano pa ba? Kaya nga sabi namin Hoy, Master Judea, shoutout. Ano pa ba? Di set up nga yan. Kaya nga sabi nga namin, baka yun yung rewind part 2. Rewind part 2. Sino si Marian doon? Si Paring Bong ang gaganap? Tapos sino si Ding Dong? Si Abalos? Sino doon? Sino yung gaganap ng Ding Dong tsaka Marian? Alak ng tingnan yan Ito naman yung rewind part 2. Ang ganda ng ganda ng acting Believe ako sa'yo. Sabi doon sa pulis believe ako sa'yo. Hindi mo pinagtangkaan itong droga na ito. Ito, on the spot promotion. Wisit na buhay talaga. Mga Duterte, parang away nyo na. Bumalik na kayo sa pagiging Pangulo. Pilitin nyo nang makabalik sa pagiging Pangulo ulit. BP Sara, ikaw na lang talaga inaasahan namin. Pag tumagal ng tumagal, ang daming mangyayaring kalokohan dito sa Pilipinas. Tapos magmamayabang pa sila. Pinakamalaking nakuha na shabu na walang namatay. Sige, kayo na. Nakakatawa mga lods kasi proud na proud sila na ang laki daw ng achievement na nangyari sa ito napakahirap isipin po mga ka-DDS na alam mo yon yung haharap ka sa camera na alam mo naman na alam niyo yung tipong alam mo kung ano yung tunay at ano yung totoo at hindi. Kaya pala napanood ko sa live ni Master Judea, ini-interview si Paring Bong, ang layo ng sagot. Andiyan pa ba si Master Judea?
Nanonood ako sa live ni Master Judea. Ini-interview si Paring Bong. Putay na, ang interview kay Paring Bong ay paano nga ba nalaman ng mga kapulisan na may malaking droga na tawag dito na dadaan dito sa checkpoint. Pero hindi naman yung hindi eksakto ganun yung pagkakasabi, no. Parang ganun. Ang sagot ni Paring Bong, tawag dito, abot Mars. Ang layo. Sobra. Sabi nga ni Master Judea, huy, Paring Bong, ano pagsasabi mo? Ang layo ng sagot mo, huy. Hindi totoo. Yung interview sa kanya, ang layo ng sagot niya. Bullshit na yan. Okay, tuloy pa natin. Confiscate ng 13 billion worth of shabu. Pero alam nyo mga Lods, tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao. Diba? Tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao. Talagang good job mga Di, alam nyo, eto sa totoo lang ha, kapag babasahin nyo yung mga comment ng mga balita ngayon, sa totoo lang, kapag binasa nyo yung mga comment ng balita, may mga mababasa ka na mga tanso dugyot supporters na napapaisip na ngayon. Meron pa nga ako isang nabasa eh. Sabi ba naman doon, no? Ngayon po namin nalalaman na pinagloloko nyo na po kami. Solid Marcos po ako pero nahahalata na po namin na niloloko nyo po kami. Oy, kay Sir Spencer, shoutout po. Ngayon po namin nahalata na niloloko nyo na kami. Tignan nyo sa mga comment section ng mga balita. Sa totoo, ito po yung video, ito po yung issue na yan ang nagpukaw sa iba. Hindi ko lang alam kung lahat na, no? Pero siguro kahit papaano may mga Marcos supporters na biglang nagising. Biglang nakalug ang kanilang mga utak. Sa kadahilanan nga po na ultimo sila ay nagtataka talaga sila sa nangyaring to. Kahit siguro na kahit naman siguro sino mapapaisip na paano nangyari yun? Walang backup. Walang lookout. Kadalasan may ganyan, backup, lookout. Tapos iba't ibang sasakyan inilalagay yan. Pero dito sa nangyari, nagparking sa checkpoint. Akalain mo yun? Only in the Philippines, droga na po ang lumalapit sa kanila. Samantalang nung panahon ni Tatay Digong, ang police power, sila bato pa yung naghahanap sa mga adik, sa mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon po, droga na po lumalapit sa kanila. Palakpakan. Palakpakan po. Napakahusay. Napakahusay po ng ating presidente. I'm so proud of you. Mamaya magkita tayo alas 3 sa bubong. Akalain niyo po yun? Ano po bang magic po ang ginawa nyo na napalapit nyo po ng kusa ang drogang ito? Akalain mo yun? Ang galing Galing may kapangyarihan pala kayo nag-gidjal Ang pinakamalapit pa doon, pinagyabang pa. Ganito po ang ating proseso sa war on drug. Hindi po natin kailangan magpatayan. Walang nasaktan, walang nasugatan, malinis po ang pagkakahuli. Volunteer. Visit na yan. Hayop na itong mga Oy, kayo bakit nung panahon ni Tatay Digong di kayo nag-volunteer? Bakit nung panahon ni Marcos tsaka kayo nag-volunteer, Iba rin yung nyo, Ang galing niya, Nung panahon ni Tatay Digong, hirap na hirap silang huliin kayo. Tapos nung panahon ni Marcos, volunteer na kayo. Ang galing
Ay, nako, tingnan nyo yung mga comment section, no? Tingnan nyo yung mga reaction, comments ng mga tao. Di ba? Nakakatuwa lang. Sa totoo lang, mas dito sa ano na to, dito sa nangyaring issue na to, ang akala ni paring Bongbong, ang akala nila magiging feedback ay kakatuwaan o hahangaan sila ng tao. Pero ang nangyayaring feedback po ngayon sa kanila, kabaliktaran. Kabaliktaran po dahil ultimo pong mga supporter po nila na napapaisip po sa nangyaring issue na to. Sa nangyaring balitang ito. Dahil kahit saang mundo po dito sa mundo natin, kahit saang bansa dito sa mundo natin, hindi pa po nangyayari ito. Wala pa po talaga, promise. Kaya napapaisip po kaya sabi ni Rogen, ang galing. Napapaisip po ultimo mga supporter na po nila. Tapos ngayon na medyo naiipit na nga po sila na hindi nila ma-explain itong nangyari na to, ang tinuturo ho nila naman nung mga tansu vlogger ay ang mga Duterte. Na kesyo ang Duterte daw, ang may pakana daw nito, galing daw to sa Duterte. Kasi bakit daw nung panahon ni Duterte walang nahuling ganitong kalaki na droga? Bakit daw nung panahon ni Duterte parang mga barya-barya lang daw? No? Ano ba daw ang nangyayari? Lalo na yung mahaba buhok? Yung matanda na laging nasa pintuan? Yung laging nasa pintuan na may kalendaryo dito sa unahan, na may BBM na picture dito. Sabi ba naman, tingnan nyo. Yung tropa ni Sir Spencer yun eh. Yung retired police. Ay, hindi pala retired. Dismiss. Yung dismiss police, sabi bakit nung panahon ni Duterte walang nahuling ganito kalaking droga? Bakit ngayon meron? Isa lang po ang ibig sabihin nito. Tinago ni Duterte ang mga droga na to. Sa West Philippine Sea daw pinadaan. Sabi ko, putay naman, taka mo. Ay, kung sino ka man pong vlogger ka, ha? Alam ko naman po na ikay dating pulis at alam ko naman na malawak yung karanasan nyo sa mga ganitong bagay. Pero parang nagmumukha na lang po kayong tambay. Oo, nagmumukha po kayong tambay sa pinagsasabi nyo. Parang hindi naman po kayo dumanas ng pagiging pulis para sabihin yung mga lumabas diyan sa bunganga nyo. Ayop na yan. Ano ka, tambay ka ba o dati kang pulis? Ulol ka ba? Putay, lalo turigid dati kang pulis, di mo alam? Parang di mo, kung ako nga, dati lang ako construction worker, alam ko yung mga ganitong karakas ng mga drug lord eh. Tapos ikaw na dating pulis ka, di mo alam? Ob ka ba? O eto naman, shoutout po dun sa tansu vlogger na busalsal din ng bunganga. Aminado ako, malaki bunganga ko pero masagwa yung sayo. Eto, shoutout sa'yo. Ayaw mong tanungin sa binan mo. Di ba sabi mo sa amin pinagyayabang mo dati na NBI yung binan mo? What ayaw mong tanungin sa binan mo kung talagang wala bang kung hindi ba scripted tong nangyaring issue na to? Ha? Tayo na, puro kasalita wala ka utak din Puro ka lang laki ng ulo, wala naman laman yung ulo mo. Tangina ka. Tapos sasabihin mo, galing to sa West Philippine Sea, kaya pala daw, mahal na mahal ni Duterte ang West Philippine Sea. Ito, ayon to sa tansu vlogger na malaki ulo, ha. Sabi niya, tawag dito, kaya pala daw mahal na mahal ng Duterte ang China kasi doon daw dinadaan yung mga ganitong tawag dito, yung mga ganitong kalalaking droga.
Ang inang tong hype na to. Alam nyo, totoo naaawa ako sa'yo. Hindi, sa totoo lang. Alam ko naman na YouTube lang din ang pinagkakakitaan mo eh. Pero sana naman huwag kang maging tanga, tol. Naku po. Na kinakain ka na ng sistema, hoy. Kinakain na kayo ng sistema. Ang pangit na ng gawain nyo. Hindi naman kayo ganyan dati ah. Buta na, nalaman nyo lang na malaki bigayan sa tansu vlogger eh. Nagkaganyan na kayo. Tunginan tong mga to, putik. Hoy ako ha, wala akong binabanggit ditong pangalan. Maraming tansu vlogger. Tandaan niyo yan ha, marami ang tansu vlogger. Wala po akong binabanggit na pangalan ha. Okay, tuloy natin. Gising na ang karamihan sa atin at hindi na nagpapaniwala. Kasi biruin mo, sino ba ang maniniwala doon? Sa totoo lang, unang-una pa lang, di ba? Sinusulsulan nyo na yung pulis na in-interview. Pangalawa, parang hindi alam ng pulis kung ano ang sasabihin. Hindi, totoo, nahalata ko din yun. Yung ano yung pulis na biglang nirewardan. Oo, parang siyang natulala. Hindi, ulitin ko, disclaimer wala po tayong problema doon sa pulis na binigyan ng reward. Na wala tayong problema doon. Kaso nga lang po, parang alam niyo yon, yung kapag ini-interview po yung pulis, parang hindi niya po alam yung sasabihin niya. Kasi nagulat din. Siguro yung yung pulis na yon, napapaisip din yun, paano namin nahuli tong ganito? Paano namin na checkpoint itong ganitong kalaking droga na to? 'Di ba? Paano kaya namin nahuli to? Parang ang buenas naman namin na biruin mo sa kasaysayan ng Pilipinas, first time lang namin makahuli ng ganito kalaking pera ng droga na to. Tapos umista pa mismo, nagparking sa checkpoint. Siguro napapaisip din yun eh. Paano nangyari yun? Kasi sa tinagal-tagal kong pulis na dito sa Pilipinas, hindi pa po nangyayari sa akin to. Pangatlo, parang takot na takot ang pulis sa sasabihin niya, baka magkamali siya. Pang-apat, 13 billion, ilagay mo lang sa ban. Loob ng isang ban. Pang-lima, grabe guys, nakasupot lang ang shabu. So, yeah, yun Sa pa eh. iba yan. Diba? Sa mga nakikita. Alam nyo sa iba, baka mamaya baka nakaano pa yan, baka nakadrum yan. Hindi, sa totoo lang, baka nasa loob ng drum yan, tapos lalagyan ng simento. Natatandaan nyo yung sa Ormoc ba yun? O Iloilo ba yun or sa Ormoc? Hindi ko masyadong matandaan yung drum na shabu, yung nilagay doon sa drum tapos nilagyan ng simento. Sino nakakatanda dyan? Hindi ko alam kung Iloilo po ba yun or Ormoc na kinarga rin sa truck. Ayun naman, kaya naman nahuli. Kasi nasiraan po yung truck na yun. Sa sobrang bigat ba naman, ikaw ba naman, isang drum pupunuin mo. Tapos lalagay mo yung droga, tapos lalagay mo simento sa taas. Masisiraan talaga yung sasakyan nun. Doon nahuli yun eh. Yung sa nasiraan yung truck na yun. Hindi ko alam kung Ormoc ba yun or Iloilo ba yun, nakalimutan ko na yun. Natin sa news, di ba, nilalagay pa nga nila sa teddy bear, kung saan-saan pa nga yan nila nilalagay para hindi mahalata. Pero ngayon, sa plastic lang talaga, ilalagay mo. Grabe. At pang-anim, bakit ka dadaan sa may checkpoint kung alam mo sa sarili mo, 13 billion na shabu ang dala-dala mo. Oo, di ba? Tugma. Tugma. Sino ba naman tanga? Ulitin ko lang Sino ba naman tanga na tao? No, na dala-dala mo ay 13 billion pesos na shabu, tapos dadaan ka sa checkpoint. Pag-isip ka talaga ano nangyayari sa Pilipinas? Dati nagsisimula ako sa pagbablog, isang beses gumawa ako ng
gumawa ako ng scripted prank. Alam mo, hindi ko na po inulit. Kasi parang na ano ako sa sarili ko na parang nabubuisit ako sa sarili ko na hindi ako masaya doon sa ginawa kong video kasi scripted. Oy, Ma'am Lodi Drogon, shoutout papa. Oy, pa-like naman sa 3,000 viewers natin dyan, baka naman. Chismis kayo ng chismis tapos wala man lang like. Ay, nako. Sige pa, Simula't sa pool pa lang, tandaan nyo mga Lods. Simula pa lang, ang anak nga ng Department of Justice, Secretary na si Rimulya, nasangkot niya agad sa droga ang kanyang anak. Doon pa lang. Yun, Sapol si Remulia dun. Ewan ko lang sino nakakatanda ho dito? Sino nakakatanda po dito? Yung about kay Remulia? Sa kanyang daughter? Wow, na ito ulitin natin ng konti. Ay, nawala tuloy, buwisit na yan. Ulitin natin ng konti. Alam mo? Ay, nako. Sige pa, Simula't sa pool pa lang, tandaan nyo mga Lods. Simula pa lang, ang anak nga ng Department of Justice, Naku po. Secretary na si Rimulya, Naku po! nasangkot niya agad sa droga ang Naku kanyang po! anak. Doon pa lang mga Lods. Actually mga Lods, saan ako nag-start maghinala na medyo there's something wrong sa administrasyon ko? Doon! Yung nasangkot ang anak ni Rimulya sa drugs. Oy, salamat Doon po sa pa lang palipad. guys. Doon pa lang mga Lods. Talagang medyo kailangan imulat na natin yung mga mata natin kasi hindi na tama. Hanggang sa nagtuloy-tuloy Ayan. leche-leche. Putang ina. People's Initiative. Hindi, ito ang masama ho nito talaga. Kagaya nung sinabi ko kanina, na balang araw kasi ito iimbestigahan at iimbestigahan to. Kahit hawak po ng gobyerno natin yung mga tao lahat yan. May lilitaw at lilitaw dyan. Alalahanin nyo, tatlong community or tatlo pong magkakaaway na mga partido ang nasa gobyerno. Duterte, Dilawan at Pulangaw. Yung mga Marcos, 'di ba? O tas yung Dilawan. Alalahanin nyo. Tuso ang mga Dilawan. Kahit na magkakampi sila ng mga Marcos po ngayon, darating yung panahon na tataraydo rin ng mga Dilawan ang Marcos. Tandaan nyo po yan. Kaya darating ang araw, itong issue na to ay may may magko-question. At syempre, hindi ang mga Duterte doon, kundi mga Dilawan. Para ito naman ang gamitin nila na panira para sa mga Marcos. Katulad lang ng dati. Gawain nila dati, di ba? Tsaka ito pa, ang pinakaano pa dito, kung sakaling mapatunayan or maimbestigahan to, at kapag napatunayan po na peki itong about dito sa 13 billion na to, so syempre hindi pa mangyayari ngayon yan. Mangyayari yan pagtapos na po yung termino ni Bongbong. Oo, doon natin malalaman yan. Doon lalabas to. Kasi kapag gano'n na yan doon na mauungkat lahat yan Pag natapos na yung termino, baka mamaya hindi pa nga natatapos maungkat na to. Ang pinakatanong ho dito, napakalaking sakit po sa ulo nito. Kung halimbawang peki po ito kung halimbawang peki po itong 13 billion na to, na ipinagbabawal na drogan or ng pulburon na to. Pinakamasakit sa ulo nito ni Marcos kasi nga itatanong sa kanya kung saan nanggaling itong mga droga na to. Yun yung pinaka masakit na siguro na iisipin niya sa tanang buhay niya kung sakali man ho na peki po ito. Kung sakali po sakali. Baka mamaya may mag-edit po ng video, i-post. Kasi sasabihin, isang DDS vlogger.
Sinasabing peki daw yung ano. Kung sakali kung sakali. Pero sinabi ko nga doon sa panaginip ko, 'di ba? Balang araw may maging malaking problema si paring Bongbong dito sa issue na to. Minumudmudan ng pera at ayuda ang mga tao para sa pirma. PCSO na every week, every other day may nananalo. Grabing korupsyon. Imagine mo, 500 billion unprogrammed. Pinalusot sa kamara. May isiningit pa. Naku, Para saan? Para daw sa ayuda. Kaya abang-abang lang tayo mga Lods, no? Hintayin natin ang mga... pero biglang nawala yung issue na nun sa anak ni Remulla, no? Bakit kaya? Diba, ano yun? Pero bakit kaya biglang nawala yun, no? Hindi na napag-usapan yun, no? No, Ma'am Lodi, no? No? Kaya alam nyo, talagang ang hirap lang talaga magsalita, buisit. Dito natin napatunayan na ang dami pa napakadami pa pala talagang droga dito sa Pilipinas. Kasi talagang nabuhayan sila eh. Ito sa totoo lang bahala na po kung magalit man kayo sa akin. Pero ito yung totoo. Simula po nung nawala ang mga Duterte dito sa Pilipinas, nabuhayan po ulit yung mga drug lord. Nabuhayan po ulit sila. Kasi nung panahon ni Duterte, wala namang ganito kalalaking droga eh. Kaagad biglang nagsilayasan sila eh. Kasi nga ayaw nilang maging abo yung kanilang pera. So ngayon, nung nawala na yung Duterte dito sa Pilipinas, eto na, nagsibalikan na. Tsaka yung sinasabing hindi dito sa Pilipinas niluto to, posible yun. Hindi, para sa akin, sarili ko opinion to dito to sa Pilipinas. Dito to. Hindi pala, mali. Pwede rin pala sa ibang bansa. Kasi alam naman natin na, alam na. Ang hirap magsalita, no? Pag nagpipigil ka, no? Yung may gusto kang sabihin pero di mo masabi kasi baka magurgur ka. Susunod na pangyayari. Kaya mga Lods, tama lang din yung ginawa ni Tatay Digong. Kasi kung hindi nagsasalita si Tatay Digong, kung hindi nagsasalita ang mga Duterte, patuloy tayong uto-uto at patuloy tayong magbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Totoo yan, promise. Napakaganda nung sinabi ni Mr. Real Talk dito. Kung hindi talaga nangingelam or kung hindi, totoo hindi naman nangingelam eh. Kung hindi talaga nagsasalita si Tatay Digong, si former President Rodrigo Duterte, kawawa tayo. Kasi ngayon, alam nyo kung bakit, alam nyo bukod sa namumulat kami at tapos mas minumulat kami dahil yan kay Tatay Digong, dahil yan kay Duterte. Mulat na kami sa katotohanan dito sa nangyayari sa Pilipinas, mas minumulat niya pa kami sa katotohanan. Tutusin, wala na, paulit-ulit ko ito sinasabi, wala nang problema si Tatay Digong. Wala nang problema. Bakit niya pang ginagawa Bakit niya pang ginagawa tong mga sinasabi niya ngayon? Katulad nung kailan lang sa rally sa Davao, sa Maisog. Bakit niya pa ginagawa yun? Na pwede naman na siya magpahinga, payapang buhay, payapang mamuhay sa Davao. Ginagawa niya to dahil sa atin. Ginagawa niya to para mamulat tayo sa katotohanan at huwag tayong maging utu-uto at huwag tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ayun yun. Hindi niya to ginagawa para siraan si Marcos. Shit, si Marcos ang sumisira sa kanya. Tandaan nyo yan. At hindi lang si Marcos, pati yung mga tansu vlogger. Hindi, lahat ng ginagawa ng mga Duterte, especially to Tatay Digong, hindi niya sinisira si Marcos. Walang paninirang ginagawa ang mga Duterte sa mga Marcos. Ang ginagawa lang ni Tatay Digong is minumulat niya tayo sa katotohanan na huwag tayong magpauto, huwag na tayong magpabudol. Nabudol na nga tayo eh. Tapos,
Tapos ngayon nagagalit pa kayo kay Tatay Digong dahil may sinasabi siyang ganyan. Hindi nyo alam para sa inyo yan. O tingnan nyo, unti-unti nang lumalabas yung katotohanan na tinatarantado tayo. Paano hindi tayo tinatarantado? Eto, ano ba to? Hindi ba pang tarantado tong ginagawa sa atin? Hindi ba pang gagago tong ginagawa sa atin? Tingnan nyo nga. Puta na, harap-harapan tayo niloloko. Oh. Pero mo kahit siguro yung mga teenager ngayon, yung mga nakatutok sa, ewan ko lang kung may mga teenager na nakatutok sa politics ha. Pero kung meron man basta wag lang mga makabayan black no. Kung meron man ay mauunawaan din to na niluloko talaga tayo. Ay nako po. Buti na lang andyan si Tatay Digong, di ba? Buti na lang andyan si Tatay Digong na mas nakakaalam sa mga nangyayari right now. Kaya kahit anong sabihin nyo kay Tatay Digong, kahit sabihin nyo pa ng kung ano-ano, buti pa si Tatay Digong concern sa mga Pilipino. Totoo yan. Yung iba, bulag-bulagan na, uto-uto pa. Mga lads, may napansin ba kayo ngayon? Dati, di ba, sa Duterte administration, talagang mini-mention nila ang mga names ng mga sangkot sa droga. Di ba? Talagang walang takot yung administrasyon dati. Oo nga no. Oo nga no, napaisip din ako bigla. Kasi natatandaan nyo na nilabas ni Tatay Digong yung ganito kakapal na mga pangalan ng mga sangkot sa droga na may mga mayor, may mga politiko na binanggit niya talaga yung mga pangalan. Pero bakit kaya ngayon parang walang nababanggit, no? Meron na ba? Hindi, sa totoo lang, meron na. Kasi, eto pa isipin nyo. Baka sabihin kasi, kaya walang nababanggit na pangalan kasi wala na kasing droga dito sa Pilipinas. Wala nang mga drug lord. Kasi inubos na ni Marcos. Kalokohan nyo, huwag nyo kaming gawing gago. Isa manggagaling yung 13 billion na yan kung walang mga drug lord dito sa Pinas. No, bakit kaya walang nilalabas na mga pangalan ngayon? Bakit kaya? Hindi kaya si ang pinuno, joke lang. joke. Tapos pati pala si Tatay Digong pinrank lang Akala niya user lang, yung pala siya pala talaga pinuno sa buong Pilipinas ng pinuno ng mga aswang na lumilipad sa tuwing alas 3. Mahirap na Ito tayo na, baka magurgur ako. Ibunyag ang mga pangalan ng mga sangkot sa droga. Di ba? Talagang pinapahiya pa ng Duterte administration. Pero pansinin nyo ngayon, nakatago. Pansinin nyo ngayon. Di ba hindi nila sinasabi kung sino yung drug lord na nadakip nila or like, so siguro naman kakanta, kung kasama man yung driver na yan, siguro naman mapapaamin nila yan. Oo, mapapaamin nila yan. Posibleng hindi nila mapaamin yan kung sino ba talaga yung pinaka-ulo niyang 13 billion na droga na yan. Posible naman na hindi nila yan, di ba? Wag naman ganun. Baka magulat na lang kami biglang. Ang kinakatakot ko pa dito, baka bigla pong mawala agad tong issue na to. Kasi wala na napapahiya na talaga sila Ayun yung inano natin dito. Na baka maging PCSO to, biglang mawawala. Ma'am Lodi, Mami Vilma, Drogon. Sino yung mga vlogger dyan na nandyan? Baka hindi kayo matulad to sa PCSO na biglang mawawala. Hindi kaya katulad dito ng kaso ng anak ni Remulla na bigla na lang mawawala. Mawawala na parang bula. Wala lang naman. Nagtatanong lang naman po ako. Mawawala talaga, Jay. Like Harley ka pan, silent agad.
Magic. Magic. Nung ano pa lang, nung pumutok tong balitan to, sabi ko, naramdaman ko biglang mawawala to. Biglang mawawala sa usapin to. Oo. Matik yan. Wow, Magic J. Guevara. Ay, naku po.